2 piso na may niyog. Nabibili nga ba sa napakataas na halaga? Paano nangyari yan? At yan po ang ating tatalakayin sa video natin ito. Lamang ang may alam. Lamang ang may alam. Pagkilapis ng ginto'y eksperto po. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at laging ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Sa mga bagong dating, marami pong salamat at welcome po kayo sa ating tahanan. Sa mga datihan na, salamat ng marami sa inyong walang sawang pagsuporta. Shoutout po sa inyong lahat dun sa mga nagpapa-shoutout. Shoutout ko po kayo, hinahanap po lamang kasi marami po kayo na hindi ko na po ulit makita. Pwede niyo po ipaalala sa akin kapag kayo ay magpapa-shoutout. Doon po sa mga nagko-comment sa piso, na kalabaw at 1972 na coins, magsipag-comment na po kayo para po marami tayong magawang content at marami po tayong magawang video. So sa video naman po natin ito ay tatalakay natin ang patungkol po sa 2 piso na may niyog. Ang sabi po ng isa nating nag-comment, siguro po idol, pwede mo ba isunod vlog yung 2 piso? Kasi mahal din po yan sa mga Facebook at marami po ako niyan. Tignan ko kung mapepera ko pa. Matagal po ako may tindahan, halos puno, maliit na timba. May kasama ding kalabaw. Kaya lang, sobra ng payat nito. Ano po? Sobra daw payat ng kalabaw. Kasi ayaw kumain. Wala din naman gustong bumili. Kasi tamad at ayaw gumiit. Hindi rin maturuan. So may mga ilan pa po na nag-comment po na kung magkano daw ang 2 pisong niyog. Malupit po yung kalabaw nito. Kahit naman ako, kapag ayaw gumik ng kalabaw ko, hindi ko po yan aalagaan. Ano po? Hindi ako bibili ng kalabaw na ayaw gumik at tamad. So sa video po natin ito ay ating tatalakayin na ang 2 pisong niyog. Magkano nga ba ang tamang halaga o napepera pa ba, nabebenta pa ba ang 2 pisong niyog? Bago ko po sagutin, bigyan ko po kayo ng example. Ang pisong niyog po ay gawa sa metal. Okay? Ibig sabihin, kinakalawang, ordinaryong bakal. Ngayon, ano po ang dahilan upang maging mahal at magpresyo ng 50,000, 5,000, 2,000, 3,000, 10,000 o 100,000 ang isang 2 piso na may niyog? Ano po ang dahilan? Ano po ang binabayaran dyan? History ba? Bakit? May maganda bang history? Ang 2 pisong niyog? Kasi sabi nung isang nag-comment, idol, kahit hindi gawa sa ginto, ang isang coins, nagmamahal yan dahil sa history. Okay, doon sa nag-comment niyan, mag-aral ka po ng history para malaman mo kung ano ba ang history ng mga coins. Huwag po kayong mag-alala. Lahat ng vlog ko sa coins, pagkaubos niyan, history niyan, isusunod ko po kung anong history mayroon po yan. Tatapusin lang natin ang mga dapat tapusin. Ngayon, magkano nga ba nabibili ang dos na may niyog? Ano po? So, kung ako po tatanungin nyo nyug na lang ang bibilin ko, hindi po yung dos. Lalo na po yung nyug maraming bunga. Mahal po yan. Pero pa yung 2 piso na may niyog, hindi ko po nabibili yan sa mataas na halaga. Magkano po ang bili ko sa 1972? 120 per kilo. Doon sa kalabaw, na may pisong may kalabaw, 70 ba? O 50? 50 per kilo. Dito po naman, sa 2 pisong may nyog, ano po, wag nyo na pong isama yung mga nyog, pampabigat lang yan. Ano po, ay bibiling ko po sa inyo ng 40 pesos per kilo. Wag po kayong mag-alala. Wag na kayong mag-comment na, totoo ba yan? Nabibili ba yan? Bibili mo ba yan? Dalhin mo na lang sa akin. Wag nyo na pong tanongin ang address ko. Nakalagay na po yan sa aking YouTube. Hanapin nyo na lang. Dalhin nyo. Kahit ilang sako yan. Basta totoo. Bibiling ko po sa inyo yan. Sa presyong sinasabi ko. Ang 1972, 120. Ano po? Ang pisong kalabaw,
Magkano pagkakasabi ko, 50 ba or 70, basta kung ano yung sinabi ko sa vlog ko, yun ang bibiling ko. Kung ilang peraso, kung ilang kilo man yan, basta per kilo ha. So ito namang 2 piso, bibilin ko po sa inyo 30 pesos per kilo. Yan po lamang ang tamang presyo niyan. Presyong per kilo ay 30 pesos. So nawa po, doon sa nagtanong, kaibigan, sabi mo kalahating isang puno sa timbang maliit. Ano po ang iyong mga coins na may niyog at saka may kalabaw. O kung abutin 10 kilo yan, di magkano sa 30 pesos ang niyog? 300 din. Yung kalabaw, 50, 500 din. Kaya lang, hindi ka po bibilin yung kalabaw mo kung payat na, tamad pa, ayaw pang gumiik, hindi pa maturuan. Eh, ang tao nga, kapag ayaw gumiik, tamad, payat, ayaw maturuan, tamad, high blood po di lalo pa yung kalabaw na yan. Hindi po pinakakain ng ayaw gumiik. Pag sinabing gumiik, ayaw gumawa. Ano po? Kaya sa video natin ito, ang iyong 2 pisong niyog ay 30 pesos po per kilo. Nawa po sa katanungan ng ating kaibigan ay nasagot ko po ng malinaw ang inyong mga katanungan. At sa mga may ibebenta sa akin, sa lahat ng coins na yan, coins na aking binibili, wag po kayong mag-alala. Babayaran ko po yan kahit ilang kilo. Okay po? Doon naman sa nagtatanong, paano idol yung 1972 na may error? Ay di tanong mo sa vlogger ng error. Wag po sa akin, hindi ako vlogger ng error. Doon nyo po yan i-alok sa vlogger ng error. Sa mga bagong dating, kung nagustuhan nyo po ating channel, pakisubscribe nyo po. Pakihit ang notification bell, lagay nyo po ay all, upang lagi po kayong update sa ating mga bagong videos. At kung nagustuhan nyo nga po yan, pakilike and share po sa ating mga kaibigan na mahilig po sa mga barya o sa mga sinaunang pera. At kung may katanungan po kayo, comment po kayo sa ating comment section. Sa mga nakikipag-usap po sa akin, hindi ko po kayo sasagutin doon sa aking personal na Facebook page. Kaya nga po tayo, mayroong FB page, More Than Treasures. Kayo po ay very welcome sa ating tahanan. Lahat ng katanungan nyo, sasagutin ko ng naayon sa aking kakayahan. See you on my next video po. God bless po. Lamang ang may alam. Pagkilapis ng ginto'y eksperto po. Kung sa mga tatak, ikaw sa ito'y alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asalyan ng dito. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asalyan ng ginto. Alam ko ang tatak na totoo. Walang maitatago sa usapan na ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Lamang ang may alam.